Ano yung pinost ko kanina na kung healthy ba. Ako kasi natawa kasi talaga ako sa ating mga kabaka at sa mga followers at nakasubaybay sa atin. At sa mga bago pa lang naalala ko kasi nung nasa food supplement pa ako. Naku, isa pa ako sa nagsiseminar nito. Isa pa ako sa mga nagdi-discuss nito. Naku, totoo to. Honest to goodness, talagang sinusulat pa sino ang poops ang ganito, putol-putol. Sino ang poops na ganito, napakahaba, ito para kambing. O ito, sabog, di ba? So, malalaman daw natin kapag yung poops mo, nakapasintabi po sa mga kumakain kapag nakalutang, healthy. Pag lumubog ay hindi healthy. Imagine mo yun, di ba? At dapat ay nagpupops daw ang tao at least 3 to 4 times a day. Sino dito ang dumudumi? Isang beses. Sino dito ang nagpupops ng dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos tawanan na yung mga umatid ng seminar. Iba na yan, LBM na yan, di ba? Lima pataas, di ba? LBM na. Pero alam mo yun, funny to say na ang paniniwala talaga natin ay kapag ah, kung ilang beses ka kumain, ito yung turo ito yung tinuturo talaga. Kung ilang beses kang kumain, yun din yung at least 2 to 3 times ka talagang dudumi. Kasi ilang beses kang kumain, dapat mailabas din siya. At yun na talaga yung nakatatak talaga sa isip ko na kung ilang beses kang kumain, yun din yung dami ng ilalabas mo na na dumi. Then come to realize, bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit kailangang ilabas? Kasi nga, puro basura talaga yung ating kinakain. Literal talaga na basura. Hindi talaga siya na-absorb. Kaya talagang reject siya ng reject. Tayo naman, nag-crave talaga tayo. Kay craves dahil di naman tayo sanay sa protein Magki-crave talaga tayo. Kain tayo ng kain. So ano ang ending niyan? Kaya talagang nagiging obese karamihan talaga. Nagtatabaan talaga. So akala mo nakakatuwang tingnan, yung bata na ang taba-taba, pero kung isipin mong mabuti, kapag siya ay umiidad na, hindi na po siya magiging maganda. Hindi na po siya magiging healthy. Kawawa din yung bata. Kapag nakasanayan niya mula sa pagkabata niya, nadala niya yan hanggang sa pagtanda niya, napakahirap na po nito. Kaya ako, naaawa ako dun sa mga magulang, umiyak lamang yung anak, ibibigay na agad. Ano ka ba? Ano ka ba? Pero kapag nagwawala na, umiyak na, nagtatantrum na yung bata, ibibili rin pala ng mga pagkain na hindi rin naman makakatulong sa kanya. Kaya, nako, wala, naalala ko lang po patungkol dito sa kung healthy ba yung poop mo, nakalutang ba yung poops mo, or lubog, putol-putol, o sabog. Di ba? So, hindi healthy, may problem na daw yung digestion natin. Hindi po. Kung susubukan ninyo na mag-focus ka sa more on protein, ah, solid food talaga, makain mo ang rich in protein, magugulat ka. Hindi naman pala kailangan. Kasi ako, 2 to 3 days bago dumumi. Pero hindi naman masakit ang tiyan ko. Tapos hindi naman tawag nito, hindi naman utot ng utot, hindi naman masakit, di ba? 2 to 3 days, dun pa lang ako dudumi at hindi ako nakakaranas ng discomfort. Okay naman siya. Active runner pa ako, tumatakbo pa tayo. Kaya kung naunawaan niyo po itong video na pinapaliwanag ko po sa inyo, at least I am 101% sure na wala pong katotohanan yon, na putol, sabog, na may problem yung digestion natin. Kung itatama niyo po ang pagkain po ninyo at pipiliin mo yung pinaka-the best, most nutritious na pagkain, and that is a meat-based diet, ma-amaze po kayo.
Maling-mali yung mga itinuro sa amin nung panahon na nasa food supplement na 2 to 3 to 4 times a day ka kumakain kasi may snack pa, may midnight snack pa in between sa ah, almusal, tanghalian, hapunan, yung in between nun dami pa nating mga nguya-nguya kinakain. Pero ngayon, ilan sa mga followers natin OMAD lang talaga. Isang beses lang kumakain at nakita talaga nila yung best result. It's not an issue kung sabog o ano man yung dumi. Ang mahalaga ay nawali na tayo naging bloated, hindi na tayo nakaranas nung katuruan na kailangan nai-stress na yung mga kababayan natin. Teka, bakit di pa ako doon dumudumi? Totoo yan. Nagugulat sila. Pastor, hindi pa ako dumudumi. 2 araw na, 3 araw na. Sabi ko, ano may dudumi mo? Wala namang basura kang kinakain. Then come to realize, siya nga no, hindi naman masakit ang tiyan ko at hindi naman ako bloated. Oo nga no, hanggang sa naging maayos na yung bowel movement niya, nailabas na nung pinahigop ko siya ng sabaw ng bulalo, nakita niya talaga, sabog talaga, grabe, maitim-itim. Talagang matindi na yung tawag nito, yung doon sa dumping period niya. Talagang labas talaga, maitim, napakabaho talaga. Hanggang sa nagkaroon na, natapos na yung adjustment at yung dumping period na, nakita na niya yung napakagandang resulta nung nag-focus na talaga siya sa meat-based diet. Ikaw, healthy ba? Putol-putol ba? Nakalutang ba? Lumulubog ba? Hindi po yun ang basehan. Malalaman mo lamang kapag sinubukan mo na ang meat-based diet. God bless everyone.